Grabe no mga kababayan na nakakaloka si Sara Duterte. Yung ano niya mga kababayan, yung kasinungalingan niya tagos hanggang buto. Tagos hanggang buto ang kasinungalingan ni Sara, no? Biruin niyo ha, 6 billion suspicious transaction na hindi tugma sa kanilang kinikita at hindi pa nila ito inilagay sa kanilang salin. O, di ba? Mga kababayan, ano ba ang nakakapagpa-impeach kay Corona? Di ba yung hindi pagdeklara ng yaman niya sa kanyang salin? O, ano pang inaantay ninyo dyan? Ba't hindi nyo pa i-impeach yan? Si Corona, di ba? Ganyan din. O, eto, mga kababayan, pakinggan ninyo ha. O, ipapanood ko, tapos, maya-maya, pagka may sound na, ibaba ko na siya para hindi tayo mag-copyright. Grabe ha. Ito, mga kababayan, 24 oras ha. Ito. Wait lang, lakasan natin. May ads lang po. 24 oras ito. Grabe. World leading B2B e-commerce marketplace. Umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na itinuturing na kaduda-duda o kaya na may masyadong malaki dahil lagpas kalahating milyong piso. Ayon mismo yan sa Ngayon mga kababayan, so yung mga sinabi talaga ni Trillanes, talagang totoo lahat. Sabi nga ni Trillanes, grabe yan, bilyon-bilyon. Malalaman ng taong bayan yan kapag ito'y binuksan, no? Mapapahiya naman ako kung hindi totoo lahat ng sinabi ko. So, once na sinabi ko yan, panindigan ko yan, sabi ni Trillanes. So, continue, mga kababayan. ng Anti-Money Laundering Council. Ang agensyang nagsisigurong hindi nagagamit sa illegal na paraan ang mga transaksyon sa mga bangko. Pino na naman ng mga kongresista ang laki Ma'am ng mga Marites Musni, hello po. hindi umano tugma sa mga dineklarang yaman ng PISE, gayon din ang hindi niya pagdeklara sa hawak niyang pera at pera sa bangko. 'Di ba? Biro ninyo, ang salin nila 88 million lang, pero yung mga pumapasok na pera 6 billion. Kaya nga sabi ko sa inyo, katulad kay Digong, hindi na ako nagtaka mga kababayan. Magtanungin ko kayo kahit hindi DDS. Hindi ba kayo nagtaka? 37 million lang ang salin, pero yung gastos doon kay Kopman billion na. Hindi talaga tugma, Ma'am Hera Lopez, ang salin nila at AMLAC. So, sa madaling salita, ma-impeach talaga si Sara. Hindi naman nila, mga kababayan, malamang sa SMNI sasagot si Sara, ganyan, ginagago ang taong bayan. Ganyan naman talaga yan, mga kababayan. Hindi na tayo, hindi na tayo tawag dito, hindi na tayo magpauto-uto pa dyan sa mga dalawang sa pamilyang Duterte na yan. Kasi mga sinungaling talaga yan. Biruin nyo, ang sabi ni Digong, wala akong pera. Hindi ako mahal ang ticket sa aeroplano. Umasya lang ako sa aking retirement pay. Tapos nung pinapirma ng Trillanes ng Weber, do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa sahod ko, for how many years ko na politiko, tapos yung una kong asawa, tapos yung pangalawa kong asawa. Anong pakialam mo dun sa kita ng una mong asawa? Hiwalay na kayo nun. Pera niya, pera mo. Yan. Bakit idadamay mo yung pera ng una mong asawa? Hindi rason yan mga kababayan. Hindi naman tanga ang Pilipino. Tagal na kahiwalay ng asawa mo. Tapos akuhin mo pa yung pera niya. Tanga lang. Nakatutok live si Tina Pangiliban. Nanay Menda, hello po. Tina! Kay Ma'am Ashley, hello po. Ashley Kane. Mel Emil Vicky, sa umunay unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, tumuto ang hearing ng House Committee on Justice ngayong araw. Pangunahing sinuri ng komite ang mga salin ng PISE at ang mga transaksyon sa bangko na tinatawag na covered o yung may halagang 500,000 pesos, pati na suspicious transactions. First of all, let me state on record that Sa ulat ng Anti-Money Ayan naman si Laundering Marcoleta. Council o AMLAC sa House Committee on Justice, lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte. Biruin nyo, ayon sa AMLAC,
630 transaction. Tapos, kay Manasseh Carpio, kay Sara Duterte, 313. Transaction niya sa bangko. Merong ipinasok, merong winidraw. 313 times. Kay Carpio naman, 317 times. In total of 630 times, no? Labas-pasok ang pera. Ngayon, mga kababayan, number of STR and CTRS yon, mga kababayan. Ngayon, ang amount involved kay Sara Duterte, 3,700,000 and 313 transaction. Kay Manasseh Carpio, 2.9 billion. At in total of 6.7 billion. Dito naman, yung mga involved na pera yan, dito naman sa amount inflow, yung lumalabas, papasok. Kay Sara, 1.8 billion lahat. No? Kay Manasseh Carpio, 2.5 billion. And total of 4.4 billion. Ngayon, bakit ang nilagay nila sa SALN 88 million lang? Sige nga. Bakit ang total ni Sara at ni Mans Carpio 88 million lang sa SALN? Bakit yung nakuha ng AMLAC? Imposible naman ang AMLAC gumagawa ng peking record. Di sila naman ang makasuhan ni Sara ngayon yan at ni Mans Carpio. Sila naman yung mabalikan yan at madimanda. So, ibig sabihin nila, basta ito ng AMLAC, totoo. Anti-Money Laundering Council yan Biruin mo, 88 million idideklara mong SALN, tapos yung perang pumasok sa inyo, 4.4 billion. Kaya tama nga si Trillanes. Tama si Trillanes na bilyon-bilyon ang pera ni Sara at ni Mans Carpio. Kasi napanood na ni Trillanes yan mga kababayan. Napanood na ni Trillanes yan noon pa, 2016 pa yan. Alam na niya yan. Na billion, 2 billion nga lang nung 2016. Hindi, 2018, 2 billion pa lang yun. Ngayon 2026 na, di nag-evolve. Naging 4 billion na, nadagdagan ng 2 billion mahigit. Diba? 6 billion, nadagdagan ng 4 billion. Biruin nyo yan Nako, ito pa sunod. Total amount of outflow, yung nilabas na pera. Kay Sara, 1.2 billion yung nilabas niya. Kay Manasseh Carpio, 343 million. In total of 1.5 billion ang nilabas nilang pera. 1.5 billion. Pero yung pumasok sa kanilang dalawa, 4.4 billion. Undetermined inflow and outflow transaction. Ito yung mga ginastos nila, mga kababayan, kung ano yung binili nila, gala nila, travel nila, yung mga personal nilang gastusin, mga groceries, mga pagkain nila. Sa loob ng ilang taon silang mag-asawa, 791 million. So, kulang-kulang 1 billion ang kanilang nagastos. Siyempre, may mga binibilihan sila. Malay mo, mga damit, diba? Mga gadget, o para sa mga anak nila, pagpapaaral, pambaon, gastusin sa bahay, tubig, kuryente, ganyan. Yung mga personal use nila yan. Na 791 million. Kulang-kulang 1 billion din. Biruin mo yan, mga kababayan. Continue. At kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ito ng kabuang halaga na 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion naman sa account ni Carpio. May ads lang mga kababayan. Grabe, no? Carpio. Yes, there are suspicious transactions and covered transactions found in our system, database, or record. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot ng mahigit 500,000 pesos. Sabi dito, Kent, nagpost si Dada, bagong appointee daw si Attorney Ronel Villaventura, Abuina Ventura sa AMLAC. Kahit naman sabihin mong bagong appointee sa AMLAC yan, o kung yan ang kanilang research, yan ang kanilang investigasyon. So ano magawa mo dun kung bago ka o luma? Wala namang pinagkaiba dyan kung bagong appointee ka o lumang appointee ka. Kung yan ang kanilang investigasyon at yan ang resulta ng investigasyon at yan ang lumabas sa kanilang investigasyon. So anong luma dun? Anong bago dun? Na-i-record yan Hindi naman po pwedeng sabihin yun na mali ang AMLAC. Di kasuhan nila AMLAC. Simple lang naman yan. Kasuhan ni Sara at ni Mans Carpio ang AMLAC. Tignan natin kung hindi sila habulin lalo. Diba? Kung kahit sabihin nating bagong appointee yan,
Eh kung lahat naman ng tanong sa kanya ay tugma din. Oh. Diba? Yan ang nasa record. Hindi naman po pwedeng doktorin ng AMLAC yan. Una, ang AMLAC po ay isang ahensya yan ng gobyerno na nangangasiwa sa mga anti-money laundering. Diba? Yung mga pang-aabuso sa paggamit ng pera na hindi tugma, hindi tama, lalong-lalo na sa mga government employee. Oh, hindi mo pa pwedeng gagawa-gawa ang AMLAC ng ganyan. Oh, hindi kasi pabor kay Sara, kaya ganyan ang sinabi nila. Eh kung pabor kay Sara yan, putang ina, pupuriin nila yan. O, di ba? O, Sara, grabe ka. Magnanakaw ka talaga, putang ina ka. Transactions naman ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Tulad halimbawa ng kawalan ng pagkakakilanlan ng kliyente, hindi tugma sa financial capacity ng kliyente ang transaksyon o pagkakaugnay sa illegal na aktibidad. Diba? Kita mo, 500,000 ang reported. 500,000 ang reported. Pero billion. billion ang pumasok. Tapos 500,000 lang. Mga kababayan, parang ginagago na tayo yan eh. Kahit ako, kaya ko magpasok ng 500,000 sa bangko ko eh. Diba? Kung iipunin ko yung sahod ko sa YouTube, yung kinikita ko sa aking mga maliliit na negosyo, aabot ng 500,000. Oy. 'Di ba? Oo, kung pagsama-samahin lang, aabot. Pero yung utang ina naman no, sumasahod ka ng 400,000 a month, tapos yung pera mo na pumapasok 500,000 lang. Saan yung mga pera mo pumasok sa sahod? 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Ang sahod ni Sara kulang-kulang kalahating milyon. 400 ata, 300 sa isang buwan. Tapos yung pumasok sa bangko mo, 500,000 lang. Tangina, ilang buwan ka nang sumasahod. Pinagluloko mo yung taong bayan eh. Yeah, continue. To be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? Diba? No, Madam Chair, we have an EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Oh, di ba? Yan sabi ni Dada, bagong appointee lang si attorney anong pangalan nito? Binabintura. Oh. Eh yan nga ang sabi niya dito pakinggan niyo ang sabi ng AMLAC. Oh. Initiate these reports because of this impeachment. No, Madam Chair, we have an EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Yan nga sabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi nga nagkalayo ang sinabi ko na mapareho talaga kay Bina yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, mapareho talaga kay Binay si Sara. Kung naalala ninyo noon si Binay, napakataas ng ratings. Lumabas yung mga hasyenda, yung parang mala hasyenda niya sa Batangas, putang ina, bumagsak ang ratings. Tapos lumabas pa yung mga bank account nila, yung mga transactiones, 'di ba? Yung inano ni Mercado ba? Sino ba yung na 'yon? Yung kalaban niya pagiging mayor sa Makati, 'di ba? Oo. Diyos ko mga kababayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sa kasinungaling ni Sara ngayon, utot lang kung manalo sa 2028 yan. Tangina, kung babasihan ninyo na ang sabi ay maubos ang adik sa 2028, adik lang ang maubos, pero isipin nyo ang pera ng bayan, ubos din. Yeah? Kung iboto ninyo si Sara sa 2028 para gusto nyong maubos ang adik, putang ina, pati ang kaba ng bayan ubos. Tanga-tanga kayo, aanhin nyo maubos yung adik, nabusog kayo. Naubos ang adik, tumaas ang sahod nyo. Tangina nyo, yung pera ng taong bayan, ubos yan. Maniwala kayo sa akin. Huwag nyong gawing dahilan na iboto nyo si Sara dahil maubos ang adik. Ang adik, huwag nyong sabihing maubos, tao lang ang maubos yan. Iboto ninyo kung kaya ni Sara na i-zero ang droga sa Pilipinas. Kung kaya ni Sara i-zero ang droga, ako mismo manghingi ng pasensya sa kanya. Harap-harapan. Pero kung hindi niya i-zero ang droga sa Pilipinas, putang ina, maubos lang yung Pinoy. Yeah? Walang saysa yung dahilan ninyo mga DDS na iboto nyo si Sara kasi
Kailangan maubos ang adik. Putang ina, ginawa na ni Digong yan. Ginawa na ni Digong yan. Naubos lang ang mga adik. Yung iba, hindi pa nga adik, napagkamalan lang. Di ba? Kita nyo? Naubos ang droga. Naupo na si Digong. Anong sabi niya? 3 to 6 months kapag ako nanalo, ubos ang droga, papatayin ko kayo. Ubos nga, namatay nga. Libo-libo ang patay. Putang ina, ang droga na ubos. Diba? Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Diba? Hindi ang AMLAC namimili ng personality. Ang tinitignan nila yung data, yung numbers, kung ilang transaksyon. Kasi mga kababayan, kaya nagtanong kayo, paano na-trace ng AMLAC yan, Ken? Malamang ang AMLAC, lahat ng bangko na pwede nilang i-check yan kung may pangalan bang Sara Duterte at Manscarpio. Kung anong bangko yan, ilang bangko dito sa Pilipinas meron tayo, Siyam. Yung Siyam na bangko na yan, pangalan ng bangko, lahat yan iimbestigahan nila, may nakapangalan ba Sara dito at Manscarpio. Isa-isahin nila yan eh. Diba? Ayon sa AMLAC, halos lahat ng nireport na transaksyon sa kanila ay milyong-milyong piso ang halaga. Pero puna ng isang miyembro ng House Committee on Justice, hindi nagtutugma sa SALE ni Duterte ang mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts. Halimbawa, noong 2009, panahong Vice Mayor pa siya ng Davao. Nagdeklara noon ng mahigit 18 million pesos na net worth si Duterte. Pero ang flag transactions na dumaan sa kanyang bank accounts, umabot ng halos 705 million pesos. Kita nyo? Ang SALE na nilabas niya noong 2009 na mayor siya ng Davao, 18 million lang. Pero yung perang pumasok sa bangko niya, 704 million. Kita nyo yan? 18 million lang dineklara. Pero 704 million ang laman ng bangko niya. Tangina, sinungaling, di ba? Ang sarap balatan ng buhay, di ba? Base pa sa AMLAC report. Alam nyo yung ginawa ni Sara? Yung ninakawan tayo, yung niloko tayo, para din tayong pinatay. Yung ginawa ni Sara, para pinatay na tayo niyan. Yung ginawa niya, krimen yan eh. Yung pagsisinungaling niya, 18 million lang ang nilabas na SALN, pero yung pera sa bangko, 700 million, putang ina, para na tayong sinaksak patalikod niyan. Ang flag transaction naman na dumaan sa account ni Attorney Manasseh Scarpio, pinakamalaking halaga ang naitala noong 2024 na umabot sa mahigit 1.8 billion pesos. Kita nyo? 2024. Pumasok sa pera, 1.8 billion ang pumasok sa bangko nila. Tapos ang deklaran lang, 88 million lang. Putang ina, di ba? Nakakaputang. Di ba? Nakakaputang ina. Kaya pala may buhaya. May mga, Sara, yung sabi mo, sino po yung marunong maglitsyon ng buhaya dyan sa Davao? Tang ina, magpalitsyon ka na. Tang ina mo ka. Nakasaad din sa AMLAC report. Mula August 2024 hanggang January 2026, naging subject si Duterte ng 27 confidential reports na nagsasaad ng kadudadudang aktibidad, kabilang ang drug trafficking, graft and corrupt practices, at malversation of public funds. Kita mo, may drug trafficking ka pa, putang ina mo ka. Ayan submit covered persons on 2 August 2024 to 29 of January 2026, citing suspected activities involving drug trafficking, unrelated offenses, graft and corrupt practices, and malversations of public funds and property. Putang ina, Kita mo Kaugnay yan sa mga lumabas sa House Quad Committee hearings at sa impeachment complaints na inihain Drug laban trafficking sa related offense. Bukod sa di raw pagkakatugma ng net worth ng Vice-Presidente sa mga transaksyong dumaan sa kanyang bank accounts, may isa pang napuna ang ilang miyembro ng House Justice Committee sa mga Putang ina. SALN ni Duterte. Mula 2019 hanggang 2024, walang iniulat si Vice President Sara Duterte ng cash on hand and in bank sa kanyang SALN. Putang ina. Wala kang nilagay cash.
wala kang nilagay na pera. So, saan mo pinagtatago yung sahod mo? Saan mo pinagtatago? Kaya pala, bumili ka ng siyam na bolt dyan sa Office of the Vice President eh. Kaya pala mga kababayan, may mga bolt siyang binili. Yung malalaking boltahing lagayan ng pera. Yeah? Kaya dapat ito si Sara bukas ikulong na yan eh. Makalayas pa yan. Maniwala kayo sa akin. Dapat isali na yan sa, ano yan eh, praise order na sa AMLAC yung pera niya. At saka yung ano, yung bulletin lookout order. Hindi na dapat paliparin yan. Mga kababayan, dapat ikulong na yan. Pero may iniulat sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na covered at suspicious transactions sa mga bank account ng bise sa mga taong iyon. Kaya pala gustong-gustong tumakbong presidente para mapagtakpan yung pangalan eh. Para malinis yung pangalan. Putang ina, ginawa na ni Digong yan noon. Lahat tinanggal, lahat binura. Yeah? Yung mga kukontra, ligwak sa posisyon. Tingnan nyo si ano, sino ba yung isa, yung niligwak dun sa ombudsman? Si Karandang, no, putang ina. Yeah? Halimbawa, noong 2019, kung kailan walang idineklarang cash on hand and in banks ang bise, may na-flag na transaksyon ng AMLAC na mahigit 60 million pesos. O, kita mo, 2019, wala kang nilagay sa salin mo, wala kang diniklara, tapos meron palang 60 million, report sa AMLAC 60,231,000. Ito namang isa, total net 55,613,000. Putang ina, di ba? Grabe kasi nungaling si Sara. Putang ina, di ba? Nakakaputang ina. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara. 2019 to 2024, walang diniklarang pera sa salin. Tignan natin ha. Halimbawa, noong kita nyo, ha? 2019, kung kailan walang Ayan tignan nyo mga kababayan. Lakihan natin ha. Kita ninyo ha. 2019, 2024. Ayan ha. Pakita natin dito sa harapan. Ayan. 2019 hanggang 2024 wala siyang diniklara. Pero yung 2019 pumasok, ayan 60 million. 2020, 58 million. 2021, 52 million. 2022, 41 million. 2023, 4 million, billion. Ito. 2019, 60 million. Pero dineklara niya, wala siyang pasok na pera dyan. 2019, kita nyo mga kababayan, grabe kasi nungaling talaga si Sara. 2019, wala daw siyang pera, pero may pumasok na 60 million. 2020, walang pera, pero 58 million. 2021, 52 million. 2022, 41. 2023, 4 million. 2024, 13 million. Tapos sasabihin niya, walang pumasok na pera, walang diniklara. Pero sa bangko niya, may mga pumasok ilang milyon niya, bilyon. Utang ina. deklarang cash on hand and in banks ang bise, may na-flag na transaksyon ng AMLAC na mahigit 60 million pesos. Noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposit. Potang ina, yan, impeach na yan. Ganyan ang nangyari kay Corona, mga kababayan. Kung naalala ninyo si Renato Corona, ilang taon lang yon walang na-declared na pera, na impeach. Putang ina, hindi nyo pa i-impeach yan? Magtatanga-tangahan na lang tayo dito? Ano, maglulukuhan na lang tayo dito? Putang ina, 2019, 2024, nilagay mo dyan, wala kang pera. Tapos kung makikita mo, putang ina, milyon-milyon ang pumapasok. Putang ina talaga. Mga kababayan, luloko na tayo dito. Diyos ko. Parang gusto ko makita yung parang nangyari sa Indonesia na sinilaban yung ahensya ng gobyerno. 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Kahit 5 pesos, walang nakalagay. 2019 hanggang 2024.
Putang inang yan, napakasinungaling mo, Sara. Grabe ka. Ang kapal ng mukha mo, kalapad ng mukha mo, tangina ka. Yan. Kidiwaw. Ang biglaan wow. at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets. Wow. Because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan. Talagang magdududa ka. 'Di ba? Talagang magdududa ka. Ayan, sabi, Ken, totoo pala post ni Igan 2 weeks ago. Mas ma-shock daw tayo sa account ni Inday. Butangira kaysa sa flood control. Legit pala. Sinabi na ni Arnold Clavio yan. Kasi bakit sa totoo lang mga kababayan, si Arnold Clavio at si Trillanes, magkaibigan yan. Kahit si Ted Pailon, Diyos ko naman, itong si Ted Pailon kasi magkano kaya yan? At kabuuan ng subsequent SAL-ends ni VP Sara. Ang ilang Grabe, daw sa no? mga account na ito, aktibo pa. Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. O, di ba? Active pa ang account ng mag-ama. Ibig sabihin, baka na kay Hanilit yan. Sino bang maghahawak niyan? Maliban kay Digong. Yeah, either si Sara kasi joint account nila yun eh. So si Sara ang may hawak niyan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, game changer nga 'yan. Ako, Diyos ko mga kababayan, noon ko pa nakita 'yan, hindi pa nag-quadcom, wala pang quadcom. Sabi ko nga sa inyo, nakita ko na ang pera na 'yan. Pero hindi ko alam na meron palang mga transaction na pumasok tapos nakalagay 2019, 2024, wala. Pero meron palang mga pumapasok milyon-milyon. Yan ang hindi ko alam. Pero yung about sa kanila na every 6 months sumatanggap sila ng 40 to 50 milyon, isa, si Kitty kasali, tagal ko nang alam yan. Tagal ko nang nakita yung listahan na yan kasi naka-public yan sa Quadcom. Continue. Kapag deposit po tayo ng 448 pesos doon diba? sa isang account na ito. Pero si Congressman Paulo Marcoleta, Ayan naman si Paulo Marcoleta, putang ina mo ka, akala mo naman na alam mo ang lahat. Oo. Dapat kumanta ka na lang yung nasayo na ang lahat, ang piki ng iyong hapay. Malalaman mo yung original na buhok kasi kapag ginaganon mo, mga kababayan, makikita mo yung anit. Bakit kay Paulo Marcoleta wala? Kunesyon ng pagpapasapina sa mga naturang SAL-ed. Let me state on record that Ito din si Marcoleta, parang tanga. Ang lakas ng loob mag-question, ang lakas ng loob mag-ganyan-ganyan. Hindi naman siya miyembro ng committee. Ilang beses siya sinabihan ni Jinky Luistro na, paalala at Congressman Marcoleta, hindi ka miyembro ng committee na to. Pero pwede kang magtanong. Pero hindi ka pwedeng mangialam. Diba? the SAL-ends discussed were not attached in the original complaints. Abangan ninyo mga kababayan, yung rally niyan sa harap ng opisina ni Sara. Maniwala kayo sa akin. Imposible walang mag-rally dyan sa harap ng opisina ni Sara. Naku, abangan ninyo mga kababayan. Kasi ito, yung mga taong nanood ngayon sa hearing na yan, mga kababayan, yung mga mahilig, mag-rally, putang ina. Naku, sinabi ko sa inyo. May mag-rally talaga yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Malalaman natin yan next week or baka nga bukas. Yeah? Baka nga bukas may mag-rally na yun. Pagbabatuhin ka kamatis at putik niyan, Sara, doon sa loob ng ano mo. Doon sa harapan ng opisina mo. Nako, maniwala ka sa akin. Kung may mangganyan, mapariho ka kay Diskaya, babatuhin ka talaga ng putik niyan. Maniwala ka sa akin. Kita mo si Diskaya, binato ng putik yung harap ng gate. Nako, sabi ko sa'yo, Sara. Kasama sa original complaints. And using the SAL-ends as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee. Alam mo si Marcoleta, kala mo miyembro ng committee dyan sa Congress eh. Kung makapag-react. Katulad ng tatay niya, ang lakas ng loob magpa-contempt, hindi naman miyembro. Justice is a fishing expedition. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, Fishing expedition daw. Hindi daw kasama. Vice President Sara Duterte committed
Oh, culpable violation of the Constitution ayan, and bubo. betrayed Diba? the public. O, tignan mo, pastor pa ang nag-explain sa'yo, abogado ka, pastor pa ang nag-explain. O, tapos sabihin, hindi daw kasali ang salin ni Sara. Putang ina, hindi kasali. Isa nga yun sa nireklamo, yung salin niya, kasi si Trillanes ang ano dyan, witness. In a massive Alam mo- unexplained wealth. Oh, alam And nyo, failing minsan to mga disclose. kababayan, itong mag-ama na Marcoleta, ito yung sagabal sa hearing eh. Sa Blue Ribbon Committee, ang ganda na ng daloy ng hearing, putang ina, may susulpot si Gutesa. Ang ganda na ng daloy, tapos pag hinanap si Gutesa, hindi lulusot. Oh, ngayon mag-hearing ulit, may sumulpot na namang 18 Marines. Paipal talaga. Bakit kasi binuto pa yung mga hayop na yan? All her properties and interest in properties in her salin. Oh, di ba? Oh, kalaki-laki ng boses ni Abante, oh. Oh, alam mo yun, sa totoo lang, itong mag-amang Marcoleta, ito yung, kung sa aso pa yun, ito yung pulgas, eh. Yung tumatalon at nangangagat bigla. Two ex-NASA engineers just Ah, may created a ads lang, portable mga kababayan. AC that is making old expensive models Kita ninyo? Yaman ng pamilyang Duterte na ungkat. Ito pa. Continue natin, mga kababayan. Let the evidence speak. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Umikot sa yaman ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ikatlong hearing ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Kasama rito ang umano'y drug money worth millions at higit 600 bank transactions na nagkakahalaga ng Ma'am Arlene bilyon-bilyong Moraliano, piso. hello po. Ang detalye sa agenda report ni Ma'am Arlene, kumusta yung mga kaibigan nating DDS dyan? Hanggang ngayon, tanga pa rin ba sila? Yung kaibigan nga natin, isang vlogger dyan eh, yung nasa Davao naka-base. Ang lakas ng loob mag-post, tapos magsabi, live tayo mamaya, wala namang views. Ayang Rapuentes na dulat ng live mula sa Batasan. Ay saya, ano na ang iyong update sa ngayon? Purina sa pagdiligan ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Absent ang vice. Ang kiramihan nga sa mga naungkat Absent ang VC. Di ba, Ma'am Arlene? Ayan mo na, Ma'am Arlene. Oo, ganyan talaga. Walang choice kasi. Kasi kung kalabanin niya si Sara, nasa Davao siya. Matiklo siya dun eh. Ay, nako, Diyos ko. Ang laki ng binagsak nila, no, Ma'am Arlene, no? Nanay Minda, di ba? Ang laki ng karma bumalik sa kanila, di ba? Yung ginawa nila sa akin, nag-times 10 ang balik sa kanila. Ayan, kita nyo? tungkol sa yaman ni VP Sara.